Magandang gabi, Church. Inaanyayahan ko ang bawat lahat na tumayo at purihin natin ang ating Panginoon si Kristo.
nagdaang araw na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, at sa darating na bagyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil nariyan ka palagi sa aming piling, Panginoon. Panginoon, sa magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalaan, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Gabi po. Po'y nagpapasalamat. Nandito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, kumustahin muna natin mga, alam ko po may bagyo ngayon, si Christine. And hopefully po ay safe ang lahat sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. At pag-pray po natin yung mga lugar na na dinagsa talaga ng tubig, bagyo sa may bandang Camarines, which is Bicol, So Batangas din po, sa may South Luzon. Ayan, in particular South Luzon po yung tinamaan, talagang binaha sila. At praise God din po. At tayo dito sa Central Luzon ay ang makibahagi at pag-pray po natin, yung mga kapatid natin doon, mga tao doon. At sa ating pong patuloy na pag-aaral, itutuloy ko po yung nasa na po tayo, natapos na tayo doon sa chapter 5. Ngayon po ay pag-aaralan na natin at papasok na tayo sa Matthew chapter 6. At ang kukunin po natin ngayon, pag-aaralan po natin ay yung verse 1 to 4. Ayan. Okay lang po ba kayo dyan? Hindi po ba kayo inaantok? Kapag malamig na ganyan, maraming inaantok. Amen. Sige po, makipagbasa po kayo sa akin. Saan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give the needy, do not let your left hand show what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Father God, muli po ay papasalamat kami sa araw na ito sa pag-aaral ng inyong salita, O Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng karunungan sa pag-aaral, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang isang inyong mensahero at ang pangalan niyo ang mataas at hindi po ang aking pangalan, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang bawat isa na nandito. Sa inyo pong bawat puso, ang bawat isa, na lahat po ng pag-aaralan namin dito ay hindi naman po nila marinig, manamnam, kung hindi, Panginoon, ay magamit sa labas, Panginoon, at may share ito, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. So, yung pag-aaral po natin ngayon, which is in Matthew chapter 1, verse 6, is the passage a part of Jesus' Sermon on the Mount. Ito po yung part pa rin po, where He addresses issues of righteousness and hypocrisy.
And he focused on motives behind of acts of charity. Ang ano po kasi rito, yung central question dito is, who are you doing this for? Kanino mo ginagawa ito? Is your giving for others to see, or is it for God? Ano po? So kaya nga po, binigyan natin ng title ang pag-aaralan natin ngayon is Righteousness Without Recognition. Yan. So actually po, yung pag-aaralan natin ngayon ay napaka-timing. No? Napaka-timing. Bakit sinabi ko napaka-timing? Maraming binabaha. Binabaha ng tubig. After nyan, after ng baha, meron pa rin baha ang darating. Ano yon? Mga Biyaya. relief. Ayan. Maraming relief na darating yan. Yung mga relief na yan, and for sure, it will flood a lot of relief kasi malapit na yung election. At syempre, kanya-kanyang pakitang gilas yan. Ano? So, kung titingnan nga po natin dito, ang sabi ko nga po sa inyo, we addresses issues of righteousness and hypocrisy. Ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus. Kasi po doon sa chapter 6 verse 1 to 4, siya po yung nagsasalita dito ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others. To see by them, if you do, you will have to reward from your Father in heaven. Ano po yung key point ni Jesus Christ dito? Si Jesus Christ po warns against practicing righteousness with the intent of being seen and praised by others. Sabi nga po sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you don't know what you will receive, an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord you are serving. Kung lalagyan po natin ng ito ng isang ilustrasyon, think about social media. Hindi lang po sa social media, marami rin. Even tayo po, bilang isang manggagawa sa Panginoon, tayo ba bilang isang manggagawa ay nagpapakitang gilas lamang tayo dahil may nakakakita? Ano po? Kasi po, sa social media ngayon, kung mapapanood nyo, are they really legit on what they're doing? Talaga bang tumutulong sila or for their own benefit? Kung makikita natin, anong ginagawa nila sa social media? Ang makikita mo, tumutulong. Pero yung pagtulong, talagang as in, they were going to broadcast it in social media. So, what is their intention on doing that? Is it really, they really would like to help or just for the content na pangsarili ang ginagawa? Hindi ko po sinasabing masama yung hindi masama yung pagtulong. Hindi po masama ang pagtulong. Totally, hindi po masama ang pagtulong. Pero, people often post their good deeds for likes and validation. But Jesus challenged us to examine our hearts. Ito po ang challenge ng Panginoon sa atin. Ano ba ang laman ng puso natin kapag ginagawa natin ito? If we were going to apply that, sa atin, we are more concerned about what other things or about pleasing God. Yung tinitingnan mo ba yung iniisip ng tao para sa iyo o yung piniplease mo ang Panginoon? So there are only two things here. It's either you are left or either you're right. Kasi more often than not po, sabi ko nga sa social media, marami akong nakikita kasi nanonood ako, motovlogs. I'm really fan of motorcycle talaga. Nakikita mo, tutulong siya, pupunta sa daan, then ihinto siya, manasiraan. Pero i-ano niya, ibibigyan niya ng contention, talagay niya. And may mga kilala pa nga tayo na puhulihin niya, tapos bibigyan ng helmet. O talagang concern, God, just give the helmet. Don't put it in a lot of things na, So, yun ang purpose nila Part of their work siguro.
Pero sabi nga, ang challenge sa atin ng Panginoon is to examine our hearts. No? Sa ating mga manggagawa sa Panginoon, we really also have to examine our hearts. Hindi lang yung sa mga tao sa labas. It also includes us within the church. Maraming workers sa church. Ano ba? Kung minsan nagiging social things na lang yung sa loob ng church. Maraming mga, especially for the kabataan, ano? Kapag wala si pastor, ang ginagawa niya is tumutugtog siya ng mga worldly music. Pagdating ni pastor, nag-iiba yung music. Okay? Yung mga ganong klase. It doesn't just apply on kung ano yung ginagawa mong kabutihan. So, nagpapakitang papakitang tao ka. Ano? In terms of the spiritual insights naman dito, doing righteous acts for human approval nullifies the eternal reward. Tatagalugin natin, nagpapawalang bisa ang walang hanggang gantimpala. Kapag po, ang paggawa ng matuwid na mga gawa para sa pagsang-ayon ng tao. So parang kinikredit mo, tinitignan mo yung validation ng tao. Hindi mo ginagawa yun para sa Panginoon. Kundi, you are seeking an audience only and to please yung mga tao na nasa paligid mo. At hindi mo ginagawa yan para sa Panginoon. Most especially, sabi ko nga, within the church, nangyayari yan. Kung wala yung leader, hindi niya ginagawa. Kapag nandiyan leader, sipag niya. Or, ganito na lang, sa church, ang sipag niya, naglilinis. Hello, youth. Sa church, naglilinis. Pagdating sa bahay, they always say the 4-letter words. Ano yun? Wait. Pag inutusan ka ng magulang mo, you always say, wait. So, pero sa church, kahit pagdating mo dito, ang sipag mo, how come you cannot do it in the house? So, that means you're just pleasing somebody and it's God. If you really would like to work and na nakikita ng ang Panginoon mo, you only have one audience, which is God. Hindi yung lahat ng tao na kapagligid mo yung magiging audience mo. And this is not just about charity. But what? But about the posture of the heart. Yung postura ng puso mo. Kung ano ba yung talagang laman ng puso mo, bakit mo ginagawa yung kabutihan na yun. Kaya nga po, sa unang-una sa verse 1, the warning against showy righteousness. Pakita lamang tayo. Sa verse 2 po, dito nagbigay, sabi, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Teka, bakit sabi dito? Truly, I tell you, they have received their reward in full. Anong ibig sabihin po ng Panginoon dito? Natanggap na daw nila yung kanilang reward ng kabuuan. Samantalang sinabi sa verse 1, sabi sa verse 1, you will have no reward from your Father in heaven. Ano po yun? So dito po, pinupunta ng Panginoon, Jesus uses the image of hypocrites, sounding trumpets to draw attention to themselves. Their motivation is to receive praise. And that praise becomes their only reward. Kaya nga pong sabi ng Panginoon, truly, I tell you, they have received their reward in full. Ano yung natanggap nilang kabuuan? Ano yun? Praise from where? Sa mga tao lang. Yun na yung reward nila in full. Sabi ng Panginoong Jesucristo, they already received their reward in full. So yung reward nila, yung pag-please ng tao. Pero they haven't received
yung reward from heaven. Ano? So tingnan po natin doon sa cultural context kasi, in ancient times, yung some of the religious leaders would probably make a show of their charitable deeds. Anong ginagawa nila? So, mag-iingay, papakain, mga ganyan. Ito po kasi, Jesus condemns this as hypocrisy. Appearing righteous or matuwid without a genuine heart for God. So if we were going to apply this, when we give, it's out of genuine compassion or because we want others to notice, we may not sound glitter trumpets, but there are softer ways we seek recognition. Ito yung sinasabi ko kanina. Pagkatapos ng baha ng tubig, baha ng relief. Ayan. Kung gusto mong magbigay ng relief, huwag ka maglagay ng tarpaulin. Diba? Kung ang object mo talaga ay tumulong, then forget about the 4x3 tarpaulins. At habang may truck dyan, nakalagay yung mukha mo, pagkalaki-laki, para kang yung naglagay ng congratulations, pumasa ka sa board exam na ganito. Ganyan yung mga mukha nila. Actually, pinagbawal na yan before Pero ngayon po, yung may nagsabi pa nga na bakit wala ako nakikitang tumutulong? Yun pala, yun yung mga taong tumutulong behind the cameras. Hindi sila nakikita. Yung spiritual, if we're going to look into the spiritual insights po dito, pag sinabing hypocrite, ano po ito? Hypocrite po. Tinagalog, Hypocrite. Actually po, the word hypocrite in Greek refers to an, actor. Actor. Mga, artista. Yan, nag-act. Someone playing a role, it warns against performing religious deeds with insincere motives. Ito yung makikita mo sa harap ng camera. Tinawag na, nilagyan ko ng camera. Kasi noong panahon naman wala namang camera. Sinabi kong camera, kapag ang mga taong to nakaharap at maraming tao, maraming taga-media, ang babait. Ang galing, ang sisipag, ang ganon. I remember the time when our president is Estrada. Nakakatuwa po yung ginawa niya nun Ewan ko bakit ginawa niya yun. Ang intention niya is to show the people of the Philippines as a president, siya yung mag-initialize ng paglilinis ng Manila Bay. Yun yung objective niya. Ipakita niya. Kaya lang, nangyari, nagtapon ng basura, tapos pinulot nila isa-isa nandun. So, kumbaga, ito yung sinasabi nating hindi naman natin maalis. Literally, he's what? He's an actor. So ito po talaga yung pakitang tao na sinasabi natin dito. Ito yung mga hipokrito na sinasabi ng Panginoon. Na kapag ganyan ang ginagawa mo, you already received. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Ano yung reward na to? Sabi ko nga sa inyo, kaya sabi dito, you already received your reward in full. That reward is only the reward you got from the people. Pero wala kang nakitang reward in heaven. Kaya sabi ng Panginoon, nakuha mo ng lahat. Pero hindi sa akin. Kundi doon sa mga taong nakakita sa iyo. Yan. Unang-una po, sa verse 1, the warning against showy righteousness. Mga pakita. Laging showy. Pangalawa, ito yung example ng mga hipokrito na tao. Na pinapakita, matuwid sila sa harap ng camera, sa harap ng lahat ng tao. At syempre, sa verse 3 po dito, but when you give to the needy, do not let your left hand show what your right hand is doing. Ito po yung the secret of godly giving.
sikreto ng pagbibigay. Ano? Ang key point po dito is Jesus calls for discretion in giving. The praise, yung sinabi po rito, do not let your left hand to know what your right hand is doing, symbolizes giving in such a way that it's done naturally without self-awareness or seeking personal credit. Ito yung pag nagbigay po tayo, hindi na kailangan hindi na kailangan ipaalam or i-broadcast pa. Kaya sabi rito, do not let your left hand to know what your right hand is doing. So kung literal po nating kung literal nating bibigay ito, sabi ko nga sino, it's left and right. So ikaw ay nagbibigay gamit mo ang kanang kamay mo, huwag nang kailangan malaman ng ibang tao. Kaya nga po, Jesus calls for discretion in giving. Pag sinabi mong discreet, as in talagang secret. Hindi mo sinasabi, hindi mo na pinangangalandakan. Huwag mo nang pangalandakan na nagbigay ka ng manok. Salamat, Pastor Romel, sa mga manok binigay mo. Hindi naman pinangalandakan. Ay, hindi pa po yung pinangalandakan. Ako, pinangalandakan ko. Malapit po sa gate ng Solana. Masarap po yung manok doon. Merong 30, may 35. Tama po ba? Ayan. May ads na. Anyway, napunta tayo doon. So, you are not seeking a personal credit. Kapag nagbigay ka. Alam niyo po dito sa church natin, there are lots of members na yung kanilang tithes or the offerings nakalagay doon anonymous. Hindi natin sila kilala. Hindi natin sila kilala. But they really give in full. Alam mo naman yung talaga yung binibigay nila. They don't want to mention their names. Meron tayo dito sa church. At ayaw nilang gawin yun. If you're going to list, imagine someone who helps other quietly. Imagine po natin na tayo natutulong sa mga tao na hindi tayo nag-iingay. Wala tayong walang advertisement, wala kang ginagawa, hindi mo sinasabi kung saan galing yun, hindi mo sasabihin kung saan galing yung merienda natin mamaya at saka yung kape. Without expecting thanks or acknowledgement, they give because it's the right thing to do. Not because it makes them look good. Hindi yung hindi yung papogi effect. Kung hindi, yun ang tamang gawin. Yun yung tamang, kung yung puso mo ay sinasabi, itong tamang gawin. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Ang hindi tama, yung magpapogi ka lang. Gusto mo mayangat ang pangalan mo palagi, laging na-mention ang pangalan mo palagi. So, if you're going to apply this, how can we practice this? Paano natin mapapractice to? Yung paano natin gagawin ito on a daily basis. Kung baga, itong ginagawa mong ito ay ipinamumuhay mo na. Natural na lang. Kasi dito naman, kapag ikaw naman pinipilit mo at wala sa puso mo, at dahil may ito na yung mga hipokrito. So, paano mo gagawin ito at ipinamumuhay mo ito? How can you practice this? Na magiging natural na sa'yo. Start by asking God to purify our motives. Anong motibo mo? Anong motibo natin? We have to focus on meeting needs, not getting recognition. Hindi yung kailangan mo pa ng na i-please ka, bigyan ka ng recognition. Kung hindi, dapat bilang isang Kristiyano, bilang isang believer, ang puso natin is lagi ng yung motibo mo is natural na lumalabas sa iyo. Parang yung na-experience yun na po ba yung yung nag-iyon? Makeup. Napipigilan ba yun? Natural, di ba? That's natural. Kapag inaantok ka, natural na nangyayari, nagdidictate sa bunganga mo na magyayang ka na lang. And sometimes
At alam niyo po ba na nakakahawa? Diba? Nakakahawa. Katabi mo, humikap. Kung nakita mo siya, hikap ka rin. But, that's natural. Diba? So tayo po, tingnan din natin, kapag tayo ay nabubuhay ng natural na gano'n, na instinct, kapag, o yun, tama, instinct, ano? Instinct, kapag inaantok ka, nag-iyon ka. Tapos nakakahawa ka. So tayo po, dapat tayo mga Christian, maging instinct sa atin, kapag tumutulong tayo, we don't need to be recognized. Kailangan, kapag tumulong ka na, discreetly, nagbibigay ka, discreetly, secret, nagiging ano na yun, nagiging instinct mo na sa buhay mo. At ito pa, kapag ikaw, nakita nila, nakikita yung pamumuhay mo na gano'n. Na masaya ka, namimigay ka, pero hindi mo pinangangalandakan, hindi mo pinapakit. Nakakahawa po yun. Parang yun, parang hikap. No? Nakakahawa yun. So if you're going to put it like, this kind of giving reflects the heart aligned with God's value. Kung ang puso mo ganun, instinct na, yung pagbibigay, na hindi ito pinangalandakan, your heart aligned with God's value. In giving secret, because our ultimate audience is who? God. Who sees all. So kailangan, isipin natin, ang audience mo, na kapag ginagawa mo itong kabutihan ito, ay hindi yung taong nakapaligid sa iyo. Sino? You only have one audience dapat. Which is who? God. Yan ang lagi mong isipin. Ang audience ko, ang Panginoon, at hindi kayo. Ginagawa ko to dahil ito ang value ng bilang isang Kristiyano at tagapagsunod ni Kristo. Tagasunod ni Kristo. At instinct na gagawin ko ito. Dahil ang audience ko, hindi kayo, kundi ang Diyos lamang. Amen. Number 4. Sabi po rito, God's reward for righteous giving. Kanina, sinabi natin, ano? Secret of godly giving. Ngayon, ano yung reward for the righteous giving? So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Uy, may reward. Tayo, gusto natin lagi may reward, ano? Pagpunta ka ng supermarket, kahit wala kang pera, nakakita ka, buy one cake, kukunin mo. Ano? So, the key point here, Jesus promised that God who sees what is done in secret will reward us. Tayo po. This reward may not always be material, but it is eternal and far more satisfying than human praise. Can you imagine? Sabi ko sa inyo kanina, ang audience mo, iisa lamang. Sino yun? Ang Panginoon. Ano? Let's put it dun sa ano. Halimbawa po, pinanood ka ng presidente. Anong feeling mo? O kaya, si Brother Bob magpe-perform. Kakain ng apoy. Ano? Magaling kang ganun, tapos magano. Ang ano mo, ang audience mo, Honorable. Ay, His Excellency, sorry. His Excellency. President Marcos. O diba? Ano yung feeling mo na? Proud ka, masaya ka, diba? Kasi siya yung audience mo, isipin mo. Pero, dito, kapag may ginagawa ka, iniisip mo ang audience, ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa'yo, hindi ka ba natutuwa? Diba? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba masaya? Yun nga lang na binigay niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan. Yun lang po, ano? Isipin lang po natin yun. Sariling buhay niya, sariling anak ng ating Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, binigay sa atin para sa ating kaligtasan. Kung iisipin po natin yun, ano?
ito, audience lang. We're just seeking for an audience, which is God, ano? This reward may not always be material. Alam niyo po yung reward na yan, given na yan eh, ano? We always have a reward, and that is eternal. Sa langit yun, reward natin. And of course, may additional na reward yun habang nandito tayo sa lupa. It's not just material. Of course, kasama yung material na blessings ibinibigay sa atin ng Panginoon dito. At kung hindi natin nakikita yon, pinapasalamatan, ano yung material na bagay na yun? Hindi ka man mayaman ngayon, pero kumakain ka ng 3 beses, araw-araw, minsan 5 pa nga, merienda sa umaga, merienda sa hapon, minsan magkakape ka pa. So, those are already blessings sa atin. Yun lang, nakapunta ka rito eh. May gel yung buhok mo, ang ganda. Di ba? Naging gwapo ka. Di ba? That's part of the blessings ibinibigay sa atin ng Panginoon. Unlike the fleeting approval of people, God's reward is lasting. Nagtatagal. Pero po, yung reward ng mga tao, temporary lang yan. Sinong kilala niyong sikat? Magsasabi nga ako ng artista dito, hindi nakilala siya. Hindi nakilala. Sino ba yung mga... Si 007. Ano ba pangalan? Hindi. Si Tony Ferrer. Si Tony Ferrer, nung bata tayo, sikat na sikat siya. Ginagaya natin, Si X44. Kilala niyo si Tony Ferrer? Tingnan niyo. Ayun pala, nakalimutan na yung pangalan. Pero during his time, he's really pleased. Parang lahat ng tao pinapalakpakan siya. Pero nung namatay siya, nasan siya ngayon? Wala na. Yung reward niya nung nabubuhay lamang siya. Pero tayong mga Kristiyano, tayong tagasunod ni Kristo, ang reward natin, lasting. Hindi lang dito, hindi lang yung nakikita ng mga tao, kundi lagi po natin isipin, our audience is only one. That's God. Bakit ko sinabi to? Concealing our deeds from others, but about doing them with a pure heart of God's glory. Ang Panginoon po kasi sees our faithfulness even with no one else does. Kahit yung ginagawa natin na kabutihan, yung mga righteousness na yan, na kahit walang tao na nakaka-please sa'yo, or yung nagbibilib sa'yo, pero ang Panginoon bilib na bilib sa'yo. Diba? Kasi po, sabi ko nga sa inyo kanina, mga tao, temporary applause lang yan. The more na pinapakain mo yan at binibigyan mo ng trust, okay lang. Pero pag talikod niyan, iba na. God's word come in His timing more often. Kung hindi nyo man po nararanasan kung ano yung sinasabi nyo na blessings, unang-una, God's timing is a perfect timing. God will going to bless you mightily, and often ways that we do not expect. Ibi-bless ka ng Panginoon na kung minsan hindi mo ina-expect. Talagang out of nowhere, you're doing something for God at siya lang ang tinitignan mo as an audience. God will bless you and hindi mo expect na gano'n. Hindi mo expect. Personally speaking po, ako, I did not expect of speaking the Word of God or sharing the Word of God in front of you. Ang alam ko lang noon pagpapare. Pero ang objective ko iba. Ang objective ko nung nagpare ako, pag nagmisa ako, madami akong bariyang matatanggap.
That's kasi parang sabi ko nakikita ko yung ano yung mga kasi I was serving in front nung bahay namin talaga is sa big Catholic church. So syempre nagse-serve ako doon, lagi kong kasama yung pare, no? So parang nakita ko yung parang nakita ko yung bukasyon niya is yung talagang trabaho. Kasi after nung misa niya, he will just go dun sa na natural way na ginagawa ng mga tao na he's not thinking of sharing the word of God. Hindi lang. Natural lang. O minsan, nalabas pa nga. So, there's a good time. Parang gano'n. So, gano'n ang nakikita ko. So, God's reward in His time and in often ways that we do not expect. Hindi natin ina-expect ano yung reward na yun. Bigla na lang darating. Inaas natin yun. Then, when we live for His approval, ayon, sa Kanyang ayon, ano yung nawawala sa iyo? Kung namumuhay ka, ayon sa Kanyang kalooban, anong isang reward o isang bagay na mangyayari dito sa mundo para sa iyo? There is what? There's a free from the pressure of seeking validation from others. Anong ibig ko sabihin dito? Mawawala yung pressure sa'yo na lagi mong iniisip na ang nanonood sa'yo, yung taong yun, o yung mga taong yun, na kailangan gwapo ka, yung sasabihin mo maganda, maaalis yun. Free from pressure of seeking validation from others. Yung pressure na yun, alam mo, minsan, yun yung pressure na yung, nandiyan si nape-pressure ka na ba? Pero if you're only looking into one audience which is God alone, yung lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, that pressure mawawala sa iyo. Dahil alam mo, ang ginagawa mo, hindi para sa mga taong nakikinig sa iyo, kung hindi kanino, para sa Diyos lamang. You only have one audience. Dito po ako magtatapos. Sabi ko nga dito sa conclusion ko, living for an audience of one. Sa teaching po dito sa chapter 6 verse 1 is about aligning our hearts with God. And He calls us to give, to serve, and to do good, not for human applause, but for the glory of God. Ang tanong ko po dito, namumuhay ba tayo para sa applause o palakpak ng mga tao lamang? Or are you living for an audience of one? Who? God Himself. At ito po yung challenge ko sa inyo, sa ating lahat, Practice giving in secret. Do something kind of someone without seeking recognition. Let our motivation be the love of Christ and trust that God sees your heart. Sa lahat ng ating ginagawa, tingnan natin ng ating puso ay nakikita ng Panginoon. Huwag mong isipin yung makakapaligid sa iyo na hihintayin mo na i-recognize ka. Isipin mo na meron kang isang audience. Sino yun? Ang ating Panginoon. Na nakikita ang laman ng puso mo at alam niya na pag yun ang ginagawa mo, you will going to receive that eternal reward na ibibigay ng Panginoon. Amen. Let's pray. Father God, salamat sa kaming ito, Panginoon. Salamat sa mga itinuturo niyo po sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. At turuan niyo ang aming mga puso na sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Sa mga gawain, sa inyong ministeryo, Panginoon. At sa mga pagbibigay, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, ang kailangan po namin maisip, Panginoon, ay ang malugod ang iyong pangalan. Lord, turuan niyo po ang aming mga puso
na sa inyo lamang kami nakatuon, nakatingin, at hindi sa mga taong nakapaligid sa amin. Isipin namin na hindi kailangan ng mga taong ito na ang kanilang approval ay galing sa kanila, kundi galing lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagkakataon at binigyan niyo kami ng privilege, O Lord God, to work for you, to serve you, to honor you, O Lord God, at makausap ka namin ng ganito, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga bagay na binibigay niyo sa amin at kami nagiging daluyan din po, Panginoon, ng pagpapala sa iba. Hindi lamang po sa material na bagay, kung hindi ang inyong mga salita, Panginoon. Kami po ang nagiging daluyan ng inyong mga salita sa lahat ng aming mga pinapastol. Maraming salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.